Happy Sabbath po mga kapatid. Ngayong gabi pagpapatuloy po natin ang ating susunod na kapitulo. Tayo po ay nasa chapter 27 na ng Exodus. At dito po natin makikita ang patuloy na instruction ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero bago dito natin po pasimulan ay tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa loob ng sanlinggong nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinatnubayan. Nawa Ama sa aming babasahin ngayong gabi ay hihingi po kami ng katalinuhan, karunungan at pangunawa upang maunawaan po namin ang inyong mga tagubilin. Salamat po sa pagpapahirap niyo po sa amin ng buhay at lalakasan at pag-iingat ng inyong malalakas ng gagaling ng hil. Maraming salamat po at ang lahat po hiniling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pagpatuloy na po natin ang ating babasahin. Simulan na po natin. Exodo 27:1 hanggang 21. Ganito po ang sabi. Magpagawa ka ng altar na gawa sa akasya. 7.5 talampakan ang haba, 7.5 talampakan din ang lapad, at 4.5 talampakan ang taas. Palagyan mo ito na parang sungay sa 4 na sulok na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Pabalutan ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malaking tindor para sa karne at lalagyan ng baga. Magpagawa ka rin ng parilyang tanso para sa altar at lagyan ito ng orgalyong tanso sa bawat sulok. Pagkatapos ilagay mo ito sa ilalim ng altar sa patungan banda sa bandang gitna ng altar. Magpagawa ka rin ng tungkod na pambuhat sa altar hanggang kailangan ang galing itang kahoy sa akasya at nababalutan ng tanso. Ipasok ang tungkod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ang altar. Ang ipapagawa mong altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Ipagawa ito ayon sa planong sinabi ko sa iyo roon sa bundok. Palagyan ng bakuran ang toldang sambahan at palibutan ito ng kortina na gawa sa pinong telang linen. Ang haba ng kortina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikabit ang kortina sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyon na tanso. Ang pagkakabitan ng kortina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa baras na pilak sa mga haligi. Ang kortina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba. Ikabit din ang 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyon ng tanso. Ang pagkakabitan ng mga kortina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kortina sa bandang kanluran ay may sukat na 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok na 10 pundasyon. Ang kortina sa bandang silangan ay may 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kortina ring ito sa gilid. Ang kortina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ng haba at nakakabit sa 3 haliging nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang kortina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ng haba at nakakabit din ito sa 3 haligi sa nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang pintuan ng bakuran ay palagyan mo ng kortina na 30 talampakan ang haba. Kailangan gawa ang kortina mula sa pinong telang linen na may lalang kulay asul, ube at pula. Kailangan napakaganda ng pagkakaborda nito. Pagkatapos,
isabit ang kortina sa 4 na haliging nakasuksok sa 4 na pundasyon. Kailangang may kawit at baras na pilak ang lahat ng haligi sa palibot ng pundasyon ng bakuran at kailangan ding may tansong pundasyon. Ang buong sukat ng bakuran ay 150 talampakan ng haba at 75 talampakan ng lapad na papalibutan ito ng kortinang pinong telang linen at 7 kalahating talampakan ang taas. Ang mga haliging ito ay nakasuksok sa mga pundasyong tanso. Kailangan purong tanso ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan, pati na ang lahat ng tulos ng tolda at sa bakuran nito. Utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang olibo para sa mga ilaw ng toldang para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ang ilaw sa labas ng kortina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-aasikaso sa mga ilaw ng toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. At tuntuning ito ay dapat sundin ng mga Israelitas at ang susunod nilang mga henerasyon. Okay mga kapatid, nakita po natin na talagang ang Diyos pag nagbigay ng instruction, sukat, kulay, pati yung gagamitin at kung sino ang gagawa ay sinasabi niya detalyado. Kaya wala na po tayong may kakatwiran kung tayo ay nagkakamali sapagkat detalyado at hindi niya gagawin ang mga utos niya ito kung hindi kayang gawin ng tao. O na po, at miski sa ating kabuhayan ngayon ay hindi natin may kakatwiran na Panginoon, hindi ko kaya sapagkat hindi niya ibibigay kung hindi natin kakayanin. Maraming salamat po sa pakikinig nyo, sa lahat-lahat at pagsasama-sama natin at bukas tayo po ay magkikita-kita muli sa ating bahay-sambahan. Maraming salamat po sa inyo at nawa pagpalain tayo ng Panginoon. Sa pagtatapos tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat-lahat ng pinagkakalob niyo sa amin. Ang tanging hiling lamang po namin ay pakisamahan po kami sa kinabukasan, lalo na po sa araw ng Sabat na ito, na kami po ay magkaroon ng kabanalan at maluwalhati namin ang inyong pangalan. Salamat po sa inyo at ang lahat po iniling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, bukas ay magkita-kita tayo sa ating bahay-sambahan. Happy Sabat sa inyong lahat.